Sa pag-atiman sa masakiton, para na ako ang pinakalisod kay kanang times nga magtantrum sang lula. Do si mi ka magsuon, ako na lang karon ang buhi. Murag nawala na ko sa kalibutan kay wa ako paglaom kay wa naman ko maduulan. Nakaingon jud ko ba nga kanang lahi jud ang Ginoo kay irony kay siya no kay gibutang ko niya din ha. Pero recently na diagnose man pagugog ka ng lumbar radiculopathy ka na galing na ako'y sleep disc pod sa likod. Kung ang akong principal nga sakit, diabetic. Ikaduha, ni sulod, pagka-diabetic ko, target mata. Ikaduha, kidney. Ikatulo, liver. Ikaupat, kasing heart. Unya, daghan pang mga ginagmay, pitik-pitik sa lawas. Tagaan po kaniya og kanang kuan nga dili ka mag-rely sa imong strength no sa imong paghatag serbisyo pero kanang mag-rely ka sa iyaha no. Usahay nagadamgo ako nga ikaw o ako nagkahigugmaay nganong damguhon ko ikaw damguhon sa kanunay sa akong kamingaw. Bisan og dili sila kabalos pero at least no kanang nakahatag ka ba og render ka og service sa ilaha para nako ang pag-atiman sa masakiton naka-pattern gyud siya sa kanang kinabuhi ni Kristo. Ako dahil si Sister Bernadette B. Incoy, member sa congregation gitawag og Sisters of Our Lady of Sorrows, Servants of Mary of Pisa. So ako karon usa ka perpetually professed sister and at the same time naapog ko karon sa amo ang elderly gi-assigned as a nurse resident sa among facility. Ang akong kinabuhi before is nara jud ko sa balay. So, more on, nara ko kanunay sa kong family. So, wala na ilain. Wala mo ko ka-experience og lain. Family ra jud ko. Kanang sa akong pagkamadre, nibalik lang ni siya pag 4th year high school na nako. Actually, pag bata, nana pero nawala. Pag 4th year high school na nibalik. Ang akong parents kay, dili sila gusto nga musuod ko sa kumbinto. So, mo na nga, nabilin ko sa akong ig-agaw nga naakaron sa St. Camilos na nasulod. Sabi kaming duha dito. Ya wala man isugot kong parents so nabilin ko niya kini sila nga congregation ni adto sa among balay. So gibisita hantod nga ni sugot akong ginikanan. Nadala ko diri kanang battle gyud siya kay kung papa di sila mosugot. My mother wala sa disugot. So niingon ra ko nila nga na musulod ko, tulo lang ko kaadlaw, adto dito niya, mobalik ra ko. So mo to pag-ari na ako, sige silag anhi every kuan nga, kuhaon ko nila. Dili, wala na ko ni koyog nila, kay ba mo ko din ako kabalik. So wala na ko ni koyog, usap ko ni koyog kanang nibalik sa amo pag bakasyon na. So ana na siyang ako ang kuan niya. Every now and then sige sila nganhi kay kuhaon ko pero ako dili jud ko mukuyog nila. Kini nga kurso is mao pod di ang akong gilik-hilikayan, no? Mahadlok man jud ko og mga dagom, na dugo, mahadlok jud ko ana then ni eskwela ko ani tungod sa hangyo sa congregation. So out of obedience ni tuman ko ani nga kurso nga kanang gipanguanan ako nga akong pagtuo nga
kaya ra ni kay na may ginaingon nga there is grace in obedience. Wala po ko kahibalo no kanang naabot ra jud ko diri kay actually kanang nakaana gyud ko sa una sa Ginoo nga kanang gidalam ko nimo diri Lord nga actually dili jud ko hilig og kanang kay socialization ba then community life baya ni ang akong ginasudlan na jud community life actually na jud community life tanan no pero kanang ang ako ang thought nga masudlan is ang gitawag og contemplative life kay murag mauman ang na-pattern sa akong life before pero lahi ang plano sa Ginoo na nausab gyud niya tanan naman jud times nga kanang makaingon ka ba nga ako pag gyud ning life Lord kanang kato nga time na kanang naka-decide ko nga mugawas naguna-una jud ko nga mugawas ko it's because kato nga time is I feel the burden nga sa amo ang facility then kanang galing mura po ko na naapektuhan during those times nga ang mga vocations kay nangawala no daghan sa mga sad nga ako mga kauban mismo sa facility nga kanang ni give up sa ilang vocation so kato nga time usa pud to nga nakakuan ko nga kanang I'm tired kanang nang na burden ako ato nga time o na dayon nakuan ko ba nga gibiyaan nami sa amo mga kauban pero kato nga time jud nga nakakuan ko pero ang pag-work sa Ginoo grabe ang iyang pagtabang kay lang misen gali siya og mga tawo nga motabang nako most especially kanang first time gid nako nga natabangan ko sa kapari kay actually sa amuha wala mami spiritual director so kato nga time niduol ko sa akong parish priest tabatabang ko then iya kong gi-recommend og usa ka spiritual director mo to nga nana ko spiritual director nga naka-guide sa dako ato nga time din naka-open sa ako ang panabot akong faith nga hapit na mo down jud so mao to nga naka-open ako nga mao jud niya ang life na sa pag-atiman sa masakiton para na ako ang pinakalisod kay kanang times nga magtantrum sang lula. So kana nga times grabe ang among kuan especially kay di manggod na nimo masabtan kana nga times kay usahay masumbagan pa ka sa lula nang napoy times nga guroy-guroyon pa ka sa lula hinuon mabali na inon tanan ba man pinakalisod pinaka-rewarding nimo no kay kana galing marag imuhag sultianan si lula say mga pukog advice kay believe man ko nga na ay wisdom gyud ang old no naaman po yung mga uban nila nga okay pa so ana time nga magkuan ko sa ila magita ko og wisdom especially kay sila naguna sa atoa so mo na nga mangita ko wisdom sa dana mo na ang pinaka rewarding na po'y times nga dili ka musulti sa imong problema pero sila musulti sa unsa ilang nang bura sila maka-pattern sa imo mo na sila nga ay kaya ra lagi na nimo day kaya ra na nimo ana na sila ana nga times nga bisan og dili sila kabalos pero at least no kanang nakahatag ka ba og render ka og service sa ilaha nga kanang pangginoo gyud pangginoo siya nga kay para nako ang pag-atiman sa masakiton naka-pattern gyud siya sa kanang kinabuhi ni Kristo kay most of the time sa gospel si Jesus nagatiman did og mga masakiton giayon niya ang mga masakiton so tanang mga infirmities giayon niya so that's part also kay kuan man pod kanang physical emotional mga holistic approach ang imong kuan pod sa mga lola especially in their final years sa ilang life magatag ang spiritual niya pod nila nga kuan nakaingon jud ko ba nga kanang lahi jud ang Ginoo kay irony kay siya no kay gibutang ko niya dinha pero recently na diagnose man pugog ko kanang lumbar radiculopathy kanang galing na ako'y sleep disc pod sa likod na kuan kay siya pa kanang irony kayo siya ang iyang pamaagi kay lahi gud iyang pamaagi no nga kanang mo serve ka sa Ginoo mao nang ako ang kuan nga service jud pero tagaan pug kaniya og
kanang kuan nga dili ka mag-rely sa imong strength, no, sa imong paghatag serbisyo, pero kanang mag-rely ka sa iyaha, no. Sa ako akaron nga na ako'y ipamati nga nani nga sakit, kanang actually dili na jud unta dapat dili bawal ko mangalsa, bawal ko magtrabaho, pero kanang ako lang gi-rely tanan sa Ginoo, no? Kay I am not doing my own, this is sa Ginoo niya. Kahibaw ko nga naapoy strength nga ihatag siya bisan pa og naakoy ingon ani nga sakit. Bag-uhay lang gyud mga December, first week of December. Kuan ingon sila, ang ingon ng doctor is overwork. Overwork. Kuang motivation sa pag-serve, ibalik jud ko sa akong first love. First love na ako nga mauni nga serbisyo jud ko sa Ginoo, no? Mao na ang naka-motivate na ako niya. At the same time kanang kuan nang ang plano sa Ginoo lahi man pud. So mo na ako naka-motivate na ako niya kanang makahatag pud kog inspirasyon sa ako ang mga kauban nga mga sisters, kay ubay-ubay pud damo in taon nga mga masakito na pud, pero kana napadayon gihapon, bisan pa man sa tanan nakong gipang gipang sagubang karon, no, naagyud ang Ginoo na ay paglaom. O na ang ako makuan nga bisan pag natay struggle sa kinabuhi, natay gipang kay tagsa-tagsa nato naaman tuy tay gipampasan, no, different way, different situations, different ang pag-cope up, depende kung sa imuha bugatan ka, sa iyaha dili, para nimo bugato sa imuha pero para sa iyaha dili. Pero mo na siya ang paglaom, naa din na ang paglaom nga bisa na atay mga paranako, natay mga sakit, pero ang Ginoo naa dira ang grasya, kay maglantaw galita sa cross ni Christ, no, dira man nato makit-an kung unsa kadako ang iyang gugma. So dira pud nato makit-an sa atong kinabuhi kung naatay mga gipang sagubang nga mga kalisod sa kinabuhi, dinha pud makit-an nato ang gugma sa Ginoo. No? Dili nato makit-an ang gugma sa Ginoo kung kanunay lang ta nga happy. So naa jud dinha ang gugma sa Ginoo kung tan-awon lang gyud nato. Sa giingon ni Saint Paul, no, fight the good fight, no, kay laban lang jud kay bawman taon say atong giapas, kay bawman taon say ato ang gitan-aw sa unahan. So kay as a Kristiyano wa man ta nag-urong, wala pud ta nagtan-aw kutob lang diri, naa gyud tay gipaabot, naa tay gitan-aw sa umaabot. So mauna nga sama sa giingon ni Saint Paul, mao po nang akong iingon sa kadaghanan, fight the good fight. So, listen, try to listen, kay sa karon nga kalibutan very noisy, daghan mga distractions. So kasagaran mauni ang laking pagpamati, paminaw sa imuhang sulod, ayaw sa gawas, sulod, kay dira nato aninaw kung unsa ang direksyon nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Ako si Soyla Derama, taga Bulhoon, South of Cebu. 3 ka buok. Ang eldest nako Siman. Ang akong ikaduha usa ka buok babay na minyo og German. Tuwa sa Germany karon. Ang akong kinamanghuran genre drama, mechanical engineer. Ang akong principal nga sakit, diabetic. Ikaduha, ni sulod, pagka-diabetic ko, target mata. Ikaduha, kidney. Ikatulo, liver. Ikaupat, kasing heart. Unya, daghan pang mga ginagmay, pitik-pitik sa lawas. Ay, magkanta lang ko.
Magkanta-kanta lang ko or mawala ng akong mga problema. Mag-happy ba? Enjoy. Usahay, nagadamgo ako, nga ikaw o ako, nagkahigugmaay. Nganong damguhon ko ikaw, damguhon sa kanunay, sa akong kamingaw. Usahay, nagamahay ako, nganong nabuhi pa ning kalibutan. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, dad. Ngunay dako ka ang pangutanan nimo nga di jud na nako hikalimtan. Ang iyang pag-amuma nako gikan sa akong pagkagamay ug hangtod karon niya nagpabilin pa ko nga buhi pa ko, salamat sa Dios. Ang ako sang ginikanan religious kaayo, akong papa, akong mama, niya manggihatagon bitaw sa mga katawhan, dili daw maayo jud kay sila. Muna nga kaming mga anak, tulo may ka buok ra. Ang akong mga anak, tulo ka buok sila. Pero pulos yun siya nakahuman ug maayo ang ilang panginabuhi, training nila sa ilang pagkabutang din sa kalibutan. Kaya maay mang modala ang akong mga ginikanan. 12 mi ka magsuon, ako na lang karon ang buhi. No? Unya, ang akong mga igsuon, nangamatay. Muna nga, murag nawala na ko sa kalibutan kay wa ako paglaom kay wa naman ko maduulan. Muna karon nga nian ako dinhi karon sa Seven Sisters of Sorrow. Wa naman ko mga magpapa, wa na ko mga relatives. Muna nga ako nian ako karon dinhi sa mga madre. Hangtod sa ang ikamatay siguro ni o padayon ba? Kani sila dili ni basta-basta silang nag-amo man ako. Wala jud ko. Wa jud ko pasipad nila. Asikasuhon jud ko nila. Kapila na ko madakdak ng salong slide. Kana sila magbira na ko kay di naman jud ko kadaog. Pero kana sila andam jud na sila taganan ako, ila jud kong amumahan. Pinangga man ko nila. Katong nawadaan sa paglaom. Ampo ta, daghan mang mag-ampo. Usasad ko nga akong iampo na sila. Magtarong sila sa ilang kinabuhi. Kay di man ni atong pagpuyo karon na may labaw pa nato sa tanan nga dili katupngan, dili malabuan, siya jud ang labaw sa tanan. Muna nga kadlukan na ninyo simba mo matag Domingo, magrosaryo mo, magampo mo, nga tagsatag problema, nga muna, padayon. Sinyong kinabuhi. Iampo lang nako nga. Hayagan sila sa Espiritu Santo, taga-aglawas ng maayo, kapiskay, kabaskog, kusog, kaligon, ug kinabuhi, ug daghan pa silang maabot nga katuigan. Makabuot nga mga katuigan. Mag-ampo lang ko nga idangat ko niya sa maayong kinabuhi o kamatayon. Nga maayo ang akong pag-abot niya dito. Ay, salamat humanadi na. Mag-interview ko na ako taga-palasyo na kung kinsaman si Jose Palma ba? Oy, panimba mo matag Domingo, ha? Onya, magrosaryo dyan mo untat kinsay makahibalo mo tanan. Ayaw biyain ng Santos nga Rosaryo kay dako kay nagtabang sa atong kinabuhi.